Magandang hapon po. Sinakmal sa mukha ng aso ang isang bata sa Calamba, Laguna. Ang aso, nakawala raw mula sa pagkakatali. Nakatutok si JP Soriano. Naliligo sa ulan ang batang babaeng yan sa barangay San Cristobal, Calamba, Laguna. Pauwi na siya nang biglang sinugod at sinakmal siya sa ulo ng isang aso. Isang residente ang humabol at umamba sa aso, kaya ito tumigil at tumakbo palayo. Duguan ang ulo at mukha ng bata at agad dinala sa pagamutan. Ayon sa tiyahin ng 7 taong gulang na bata, nakawala sa pagkakatali ang naturang aso ng kapitbahay. Nakatali na po yun, sir. Nakakulong na po. Kasi meron na po din yun nakagat na isang bata. Taga dito lang din po sa amin. Doon po sa pinagtalian, parang naputol daw po ang tali noon kasi tumalon daw po yun sa tulay. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at paligid ng isang mata ang biktima. Ang pagpapagamot sinagot ng may-ari ng aso at tumangging magbigay ng pahayag. Sabi ng tiyahin ng biktima, nakakulong na muli ang asong nakakagat sa kanyang pamangkin. Dati nang nagpaalala ang mga eksperto sa mga pet owner na tiyaking may maayos na pagkain at tirahan ang mga alaga, hindi magiging panganib sa iba at pabakunahan ng mga ito. Pinaalalahanan rin na agad magpagamot at magpabakuna kung nakagat o nasugatan ng hayop gaya ng aso o pusa para makaiwas sa sakit tulad ng rabies. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukod sa matinding ulan at baha sa ilang lugar sa Benguet, kalbaryo rin para sa maraming residente ang kaliwat kanang landslide. Mula sa Baguio City, nakatutok live si EJ Gomez. EJ. Ivan, malaking dagok sa mga apektadong pamilya ang nangyari sa kanila, no, yung pagbangon daw muli, yung kailangan nilang gawin dulot ng or pagkatapos ng kabi-kabilang landslide. Sa videong ito, kita ang malakas na ragasan ng tubig, putik at mga bato sa creek sa Sitio Akupan, Barangay Birag sa Itogon, Benguet. Isa sa mga nawalan ng tirahan, ang 67 anyos na si Agustina. Talagang totally wash out na. Yung bahay ko na tinirahan ng mga anak ko. Pero masakit talaga yung bahay. Yung family house namin, kami ang nagpundar na mag-asawa. Umiiyak ako, masakit sa damdamin na naipundar ng ilang taon. Ganun lang nangyari. Ito pong hinahawakan ko ay bahagi nitong hanging bridge na nasira dulot po ng nangyaring landslide. Sa bahaging ito naman po, nakatirik ang maraming bahay na tinangay ng malakas na ragasan ng putik at bato mula sa bundok. Aabot sa mahigit 50 bahay ang nasira ng landslide, kabilang ang bahay ni Gilberto na ilang dekada nang nakatirik sa bundok ng Itogon. Ngayon, mas grabe kasi natabunan yung yung mga bahay. Nung last year, nangyari ito. Ngayon, nangyari rin. Kaya medyo mahirap sa kalooban. Damay rin ang Akupan Elementary School na pinasok ng putik at lupa. Ayon sa mga otoridad, Huwebes nagsimula ang landslide. Pero dahil sa walang tigil na ulan kahapon, lalong lumambot ang lupa. Yung mga tao doon na pagsabihan na namin lahat, na lumikas na sila mga 1 linggo ng mahigit. Wala namang injuries, walang nagmimina doon. Talagang natural na bumigay lang yung lupa. Dahil sa bantang panganib ng landslide, mga residente lang ang pinapayagang makapasok sa lugar. Nagka-landslide din sa Sitio Talingoroy, Barangay Wangal sa La Trinidad, Benguet. Isang individual ang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa Scout Barrio sa Baguio City, nag-collapse ang isang water refilling station. Sabi ng mga otoridad, bukod sa malakas na ulan, may paghuhukay sa lugar kaya bumigay ang istruktura. Wala namang nasaktan. Sa Camp 6 Cannon Road, bumigay ang kinatatayuan ng isang rock shed. Hindi muna pinadadaanan ang kalsada at pinag-iingat ang mga residente dahil sa patuloy na pagbagsak ng mga bato. Kahapon, may rock slide din sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet.
Ivan, kaninang alas 2 ng hapon, medyo sumilip ng panandalian yung araw dito sa Baguio City. Ang ulan naman, medyo humina kumpara kahapon pero pabalik-balik yan. Ngayon, ang fog mas kumapal nitong nagdaang oras. Itong nasa akin likuran ay hile-hilera ng mga bahay dyan sa bundok. Pero from time to time, no, nawawash out yan o totally hindi nakikita dahil nga sa kapal ng fog. Ang temperature ngayon dito sa Baguio City ay nasa 20 degrees Celsius. Umuulan, tapos malamig, kaya naman talagang kailangan mag-jacket sa mga panahon na ito. Yan ang latest mula po dito sa Baguio City. Ivan? Maraming salamat, EJ Gomez. Samantala, nagkabutas-butas at lubak-lubak ang ilang kalsada sa Metro Manila kasunod na mahigit 1 linggong pag-ulan at baha. Perwisyong dulot niyan sa mga motorista. At mula sa Maynila, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Ivan, tuloy-tuloy ang ginagawang pagre-repair ng DPWH sa mga nasirang kalsada sa malaking bahagi ng Metro Manila dahil yan sa sunod-sunod na ilang araw na pag-ulan at baha. Mula pa noong nakaraang Sabado, babad na sa ulan at baha ang malaking bahagi ng Metro Manila. Dahilan para ang mga kalsada, lumambot at masira. Sa Quezon Boulevard, nagkalubak-lubak ang kalsada. Tila patsi-patsi ang hitsura sa dami ng butas. Naipon na rin ang mga tubig sa mga lubak. Ganon din sa bahaging ito ng Quiapo. Sa may EDSA Magallanes southbound, may mga lubak na rin ang kalsada. Kaya hirap ang maraming motorista na agad nagmemenor kapag nakikita ang butas sa kalsada. Ang rider na si Angel, hirap sa biyahe dahil sa mga lubak. Medyo dumulas ang kalsada kasi laging basa. Laging hindi natin maasahan. Kailangan talaga natin doble ingat pag dumadaan lalo na sa EDSA. Maraming bako-bakong daan. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, doble kayod na sila sa pagre-repair ng mga nasirang kalsada. Immediately kagabi pa po, nagpapatsya na po kami, gumagamit na po kami ng cold asphalt for the time being. Tuloy-tuloy naman po ito 24/7. Kanina naabot na namin nagre-repair ang mga taga-DPWH sa bahagi ng Buendia Flyover sa Rojas Boulevard. Ang ginagawa namin, temporary lang muna. Kasi para yung ibang lubak, kahit pa paano masolba. Pero mga next week, mag-asphalt rin kami. Temporary lang po. Yan po yung tatawag na broken asphalt na rotomil. Yung kinayod. Ayon kay Bonoan, hinahabol nila na maayos lahat bago mag-Lunes. Lalo na magkakasona po ng ating presidente. Ngayon at saka linggo, kailangan po namin mapasyahan lalo na yung mga papunta ng Commonwealth. Ivan, nandito kami sa may Ross Boulevard, malapit dito sa UN Avenue. Yan yung mga lubak dito. Kanina tinambakan yan, bandang alas 3 ng hapon. Pero ilang oras lang ang lumipas, ay balik na naman sa pagiging lubak itong kalsada rito sa may Rojas Boulevard. Pero sabi nga ng foreman nila kanina, babalikan bukas para lagyan ng permanenteng aspalto. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Nako, mag-ingat po mga motorista, lalo yung mga motorsiklo at takaw disgrasya yan. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aayos sa nasirang navigational gate sa Navotas. Baha pa rin sa ilang bahagi ng lungsod dahil dito. At nakatutok si Katrina Son. Abot hita ang baha sa bahaging ito ng Navotas City. Sabi ng mga residente, umaabot pa minsan hanggang dibdib. Nung gawa pa yung bumaba pero hindi ganun kalaki. Pero nasira? Ayun po. Ganyan na, hanggang dito na lagi. Siyempre mo, hindi po makakilos ng maayos. Lagi. Maglilinis ka, kinabukasan, ganyan na naman. Bangka po kasi ang inaano po namin dito eh. Yung travel po dito, yun lang po talagang paraan. 2 weeks na rin po halos. Pero tumigil siya, tapos nung bagyo, eto na po siya, malaki. Kanina, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang navigational gate. Aminado si DPWH Secretary Manuel Bonoan na maraming taon ng problema ang baha sa Navotas. It's a two-pronged instruction sa Presidente. Pinag-uusapan namin to provide yung gaps ng mga revetment walls. Kaagad ang gagawin. And then the long-term solution here is actually to probably reconstruct the navigational gate. And actually, ang plano namin dito is papalitan na into a new navigational gate. That will take some time.
Noong 2024, nabangga ng barge ang naturang navigational gate. Naayos na ito pero nasira ulit noong Mayo. Nire-repair na ito at natapos na dapat noong July 20 pero naantala dahil sa mga bagyo at ulan. Target na matapos ang pagkukumpuni sa August 8. Bumisita rin at namigay ng ayuda ang Pangulo sa mahigit 500 evacuees mula sa mga barangay Tanza 1 at 2. Nasa 160 na mga pamilya ang nandito ngayon sa evacuation site na ito dito sa Tanza National High School. At kapag mataas ang baha o kaya naman high tide, iniinda rin nila na baha pa rin daw ang nararanasan nila kahit nandito na sila sa evacuation site. 150 family food packs po ang binaba kasi kasama dito, kasama ng hygiene kit at saka sleeping kits. May kulambo pa yung kasama. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Aabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas. At nakatutok doon live si June Veneracion. June. Ivan, ngayong wala ng baha at hindi na maulan, mas kita na ngayon yung iniwang epekto ng nagdaang kalamidad sa ilang bayan na aming inikutan dito sa Batangas. Malakas na agos ng ilog na may kasamang mga putol na puno ang humambalo sa spillway na ito sa bayan ng Laurel sa Batangas sa kasagsagan ng nagdaang kalamidad. Ilang araw ang lumipas, ito na ang itsura ng spillway. Malaking pinsala ang inabot nito. Pag umulan talagang nakakatakot na. Matagal-tagal na naman yan bagong madaanan. Sa taya ng Laurel LGU, nasa 125 million pesos ang pinsala sa kanilang infrastruktura. Sa pagbuti ng panahon, ay pagkakataon din para alisin ang putik sa daan na nagmula sa mga bundok. Sa bayan ng Agoncillo, isang malalim at malawak na bitak sa lupa ang iniwan ng malakas na agos ng baha. Yung bagyong Cristino, yung main road lang na, diba, ito hindi. Di ang laki ng perwisyo nito sa inyo. Dalawang magkadugtong na kalsada ang pinaguho ng baha. Kakaayos lang ng mga ito matapos wasakin ng bagyong Cristinong nakarang taon. Tapos wasak na naman ngayon. Ang layo na iniikutan namin. Daang motor laang. Malubak at maputik na kalsada sa loobang barangay ang alternatibong ruta ngayon ng mga motorista. Isa itong barangay Bilibinwang sa matinding na pinsala ng nagdaang kalamidad dito sa bayan ng Agoncillo. Nagsimula lang daw ito sa maliit na bitak hanggang sa lumaki ng lumaki dahil sa ragasan ng tubig. Hanggang sa bumagsak yung dalawang magkadugtong na kalsada dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, nasa 200 million pesos ang halaga ng mga nasira nilang infrastruktura. Mahigit 500 pamilya ang nag-evacuate dahil sa masamang panahon. So far po ay kinakaya naman po natin at kahit naman po paano ay may mga tumutulong sa atin. Basta ho sama-sama kakayanin po. Sa Batangas City, nakuna ng isang youth scooper ang buwis-buhay na pagtawid sa ilog ng isang jeep nitong Huwebes. Mabuti na lang at merong nagmagandang loob ng mga residente na tumulong para mapunta sa ligtas na lugar ang jeep. Ivan, sabi ng lokal na pamahalaan ng Laurel ay nangako sa kanila ang Department of Public Works and Highways na sa loob ng 2 linggo ay maaayos na itong kanilang spillway para makadaan na ang mga sasakyan. Ivan. Maraming salamat, June Veneracion. Bumaba ang crime rate sa bansa sa unang kalahati ng taon, ayon po yan sa Philippine National Police. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan sapat kung sa pakiramdam ng mga tao ay hindi ligtas maglakad sa labas. Yan ang tinutukan ni John Consulta sa kanyang SONA Special Report. Noong nakaraang taon, sunod-sunod ang mga raid sa mga hub ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pati ang pag-aresto sa mga umunoy sangkot. You have the right to remain silent. I am the fault. Alice. What happened?
Nothing happened. You just follow us, okay? Kasama riyan si dating Bamban Mayor Alice Guo. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong 2024. Effective today, all POGOs are banned. Patuloy ang pagtugis sa mga illegal pa ring nag-ooperate. Ang POGO raw kasi nagsasangay sa samut-saring krimen tulad ng human trafficking, pati ang mga online scamming, isang uri ng cybercrime. Isa ang cybercrime sa nakikita ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na talamak sa bansa ngayon. Sa Social Weather Station Survey noong September 2024, dumami ang mga pamilyang nagsabing nabiktima ng cybercrime kumpara sa Hunyo ng parehong taon. Ngayong taon, sa mahigit 5,000 inaresto ng PNP dahil sa cybercrime, marami ay dating nagtrabaho sa mga POGO. Masyadong laganap ngayon sa social media na walang accountability. It is about time na matutukan din to. How about us, na mga simpleng tao, pero biktima nitong mga ganitong krimen? Isa pang uri ng cybercrime ang online kalaswaan na mga menor de edad ang biktima. Mula mahigit 400,000 noong 2019, umabot sa 2.7 million noong 2023 ang mga nireport na hinihinalang online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC sa Pilipinas. Pinag-aaralan namin pati yung mga modus operandi, mga emerging trends, kung paano ginagamit ang teknolohiya sa OSAEC, online exploitation of children. Pinag-aaralan din namin yung paano ang money transfer na anonymous gamit ang mga cryptocurrency at saka yung mga online transaction, mga e-wallet. Positive, sabo. Isa pang problema, ang matagal ng paglaganap ng illegal na droga sa bansa ayon sa VACC. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, tonelada ang nasa na droga kamakailan sa mga kahiwalay na interdiction operations, mapadagat man o lupa. Part to kasi ito ng surge ng production ng methamphetamine or shabu dyan sa Myanmar. They are supplying not only Asia but also the whole Asia-Pacific region. So kasama rin dyan ang Australia. Ang Philippines, naging transshipment area din po ito. They would like to flood the market, mapunta sana yung income. Yun ang ginagamit ngayon dun sa conflict area dyan sa Myanmar. Droga ang isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Marcos. Sabi niya noong 2023, The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment. Ayon sa PDEA, pababa ng pababa ang bilang ng drug-affected barangays sa Pilipinas. Sa mga nakalipas sa taon, nadagdagan ang mga drug user at pusher na sumailalim sa barangay drug clearing program tulad ng rehab. Gayunman, nanganganak ang problema sa droga na minsay konektado sa common crime. Ayon sa PNP, yung focus crimes o yung mga krimeng madalas nangyayari at direktang nakakapekto sa public safety tulad ng theft, rape at murder, halos 23% na mas bababa sa unang kalahati ng 2025 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Gayunman, sabi ng Pangulo, even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Sa survey nga ng SWS noong September 2024, 48% ang nagsabing natatakot silang maglakad sa labas paggabi dahil hindi ligtas. Sabi ng VACC, isa pang dapat tutukan ang mga kidnapping na walang pinipiling edad. Hindi po natin makakalimutan yung 14-year-old boy na student from Taguig, BGC, kung saan kidnap, pinutulan ng daliri. Yung kidnapping case ni Anson Kye, kung saan isang bilyonaryo, mataas na tao, negosyante, pinatay pati driver niya. Doon nakaka-alarma ito, no? Malalaking tao, nakikidnap, pinapatay, mas nakaka-alarma, nakakabahala sa ating ordinaryong tao. Sa unang quarter ng taon, 15 ang kidnap for ransom cases na naitala ng PNP. I believe na the PNP had reacted properly and we had already in place programs para
masawata ang iba pang mga future incidents ng kidnapping. Kabilang sa mga kontrobersyal na kaso ng mga pagdukot sa mga nakalipas na taon, ang pagkawala ng 34 na sabongero mula 2021 hanggang 2022. Ang mga kaanak ng missing sabongeros halos nawalan ng pag-asa dahil walang usad ang kaso. Hanggang sa nitong Hunyo, muli itong umingay ng eksklusibong ibinunyag sa 24 oras ng isa sa mga suspect na si Dondon Patidongan alias Totoy kung nasaan ang mga missing sabongero. Nakapauna yan doon sa talik. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang. Muling nabuhay ang investigasyon at naglungsad ng search and retrieval operations sa Taal Lake. Pagsisiguro ng mga otoridad, pananagutin nila ang lahat ng dapat managot at bibigyan hustisya ang mga missing sabongero. Para po sa BACC, ano po yung mga bagay na dapat gawin ng pamahalaan para mas mabantayan, mapalakas ang ating kapayapaan at kaligtasan ng ating mga mamamayan? Less talk, more solutions, immediate actions, nobody's above the law, at yung political will, no? Yun ang hinihiling namin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.